Malapit nang makumpleto ng Senate panel ang investigasyon sa Pogo at Alice Guo, ang Senate Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality na pinamumunuan ni Senadora Risa Hontiveros ay nakatakdang tapusin ang kanilang investigasyon sa mga illegal na Philippine offshore gaming operators, POGOs, matapos ang halos 4 na buwan ng mga pagdinig. Ang susunod at potensyal na huling pagdinig ay nakaschedule sa Martes, Setyembre 24. Ang investigasyong ito ay sinimulan kasunod ng ilang resolusyon at isang pribilehiyong talumpati na pinalakas ng pag-atake noong Marso sa isang Pogo hub sa Bamban, Tarlac, na nagresulta sa pagliligtas ng halos 300 banyagang mamamayan na pinaghihinalaang mga biktima ng isang scam operation. Mga pangunahing punto ng investigasyon, pagdakip kay Chinese Mayor Alice Guo. Isinagawa ng mga pagdinig ang pagkakalantad kay Alice Guo na kilala rin bilang Guo Huaping na natanggal mula sa kanyang posisyon matapos ang mga pagsisiwalat tungkol sa kanyang kahina-hinalang nakaraan. Si Guo ay kasalukuyang nasa kustodiya ng pulis at nahaharap sa mga kasong graft. Epekto sa pambansang patakaran. Ang investigasyon ng Senado ay nagkaroon ng papel sa pag-impluwensya sa desisyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na isaalang-alang ang pagbabawal sa POGOs dahil sa kanilang mga ugnayan sa ilegal na aktibidad at organisadong krimen. Susunod na hakbang, ipinahayag ng legal counsel ni Guo na si Stephen David na kapag nakumpleto ng panel ang kanilang investigasyon, maaaring humiling sila na magpiyansa para sa pansamantalang paglaya ni Guo. Paglipat ng pansin kay Pastor Apollo Quiboloy. Kasunod ng pagtatapos ng investigasyon sa Pogo, ang komite ay nagpaplanong ilipat ang kanilang atensyon sa kontrobersyal na kaso ni Pastor Apollo Quiboloy, ang tagapagtatag ng Kingdom of Jesus Christ, KOJC, na kamakailan lamang ay naaresto. Nais ng panel na imbestigahan ang mga pangyayari sa kanyang pag-aresto at ang mga akusasyon na konektado sa kanyang organisasyon. Ang investigasyon ng komite ay naging mahalaga sa pagtuklas ng mga ilegal na aktibidad na konektado sa mga Pogo at inaasahang mas malaliman pa ang susunod na yugto sa mga legal na isyu na kinasasangkutan ni Quiboloy at ng kanyang organisasyon.